soul is anchored with you, my resting place is in your name, forever safe. For the last time, I found my fortress with you, and my soul is anchored with you, my resting place is in your name, forever safe. Salamat ng marami, Music Ministry ng Molino. Parang chill-chill lang kayo dyan, ha. Nakakainggit naman yung inyong ambience. But magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Pastor Frank na stress na humabol dito dahil yung aming appointment sa doktor ay naantala dahil sa kanilang bagong system sa computer nila. But nevertheless, we praise God na magkakasama po tayo ngayong gabing ito. Nais po natin batiin muna yung mga kasama natin ngayong gabing ito. Unang-una ngayon ay of course ay ang buena mano si Ate Annalie Ubalde. Magandang gabi sa iyo, Ate Annalie. And of course si Ate Yoli tsaka si Kuya Joe Menjola, na dito na sila sa Las Piñas. And of course si Kuya Edro Vidamo na nandun siya ngayon sa Lipa, Batangas. And si AJ Avalie, magandang gabi rin sa iyo, AJ. Of course ay ang aking sister-in-law na si Ate Bes Livyoko, magandang gabi rin sa iyo. At si Ate May Yu, we are so glad that we were able to see your whole family, yung iyong angkan last Sunday. And of course si Ate B, sabi niya ay hi ate, ano ho. Ang ating mga PowerPoint, ang ating PowerPoint presenter ay of course si Kuya Jasper at si Ate Mabel. Ang ating PowerPointer, ang online natin ay si Kuya Jasper. Nagbaliktad sila ngayong gabing ito. And of course, we are now in the rainy season and we are praying na mas maging maganda yung panahon. Pero dahil po doon sa change of weather, marami po ang may sakit since 2 weeks ago. At marami rin po, ng Sunday po, nagbigay na kami ng mask sa lahat ng mga merong respiratory ailment. And we will be doing that for the next 2 months para nang sa ganun ay walang mahawa from our church. At kung may mahahawa man, most probably hindi galing sa atin. Ano po? And of course, we are exposed with so many people around us at sana po ay maging maingat po tayo. Meron po tayo ilang mga paalala para sa ating ngayong gabing ito. Of course, we would like to encourage you to follow our Facebook page, the Christian Bible Church of Las Piñas and Christian Bible Church of Molino. Or you can also check our CBC website to get updated on our regular services and fellowship every week. And of course, second Sunday na naman po ng buwan. Ang bilis, ano po? June 8 ay meron po tayong family talks after lunch sa CBC Lovely Chapel. Ito po ay normally nagaganap ng mga 12:30 or 1 o'clock nag-start at 2 hours po yan hanggang 3 o'clock. Ano po? Ito po ay ginagawa ni Pastor BJ tsaka ni Ate Beng na inistartan nila na iba yung konteksto na hindi lamang po yung mag-asawa kundi may mga kasamang young people at may mga kasamang seniors din, kaya tailored po siya for every age group at marami po tayong matututunan. In fact, kami nga po sa mga seniors ay tuwang-tuwa kami kasi ang dami namin natututunan. Kahit na hindi na namin magagamit ngayon, just the thought of learning and just the thought of being able to see whether we did right when we were younger ay napakagandang bagay. So we would like to invite you, kung kayo po ay dito po sa Las Piñas, join us. At kung isipin nyo, napakahigpit yung time, we'd like to invite you for lunch. Of course, ay patlas po yun. Kanya-kanyang dala, at kung gusto nyo mag-share, pwede rin naman. Kung wala kayong madala, feel free to eat with us because we have that ministry. Nais din po namin kayong invites ng Spin 180 sa Molino po ay gaganapin nila ng 2:00 ng hapon sa Sunday, pero sa Las Piñas dahil mag-a-adjust po sila ng konti, 3 p.m. at gagawin po nila ito sa BF Park, BF Almansa
park area. Hindi ko alam kung malamig na or mainit, pero bahala na sila mag-adjust doon. Alam niyo naman ng mga kabataan, ano, napakadaming energy. And of course, ang tithe and offering natin, please check the marquee above the screen for bank details. Sa CBC Las Piñas, mayroon tayong GCash, BPI, and China Bank. Sa CBC Molino po, meron tayong GCash, Paymaya, and China Bank. No. Meron po tayong mga birthday and anniversary celebrants. Nung June 1 po, that was last Sunday, birthday ni Ate SP Batuto, na sila po ay nasa Middle East country. June 1 din ay anniversary ni Ate Beng at saka ni Joe Akul. June 5, birthday ni Kuya Egay Vidamo. Bukas, happy birthday Kuya Egay. Pupunta ba kami dyan sa Indang? Happy birthday Kuya Egay. Sa June 6 ay birthday ni Rebecca Iglao. At sa June 7 ay anniversary ni Mac and Tess Pamandanan. Hindi ko alam kung ilang beses na sila nag-celebrate ng anniversary. Pero marami po ang mga may birthdays mula dun sa Molino. And of course, we are happy na nagkaroon kayo ng inyong music workshop at sana ay yung mga young people natin hindi nakasama dahil nga po ay meron silang activity rin nung Sunday. Ano ho? Nais din po natin na ihabol na batiin si Kuya Edson Vidamo. Magandang gabi sa iyo, Kuya Edson, na nasa Middle East country. Si Ate Luisa Erbon, magandang gabi rin sa iyo, Ate Luisa, na nandyan po sa Cavite. And of course, si Ate Yvette Buenvenida, magandang gabi rin sa iyo, Ate Yvette. At kayo ni Ate Sherwin ay may pagpipray natin mamaya. In fact, hindi ko na matandaan sino yung mga may sakit last week, pero yung natatandaan ko na isulat ko. So maybe you could text to us sino yung mga dapat namin ipag-pray na mga nagkasakit itong week na ito and even last week. Ano ho? So, salamat po dito sa mga nag-chat sa atin and hopefully we would be able to hear more people who could chat with us. And at the same time, ngayon po ay mag-prepare tayo sa pakikinig sa devotion ni Kuya Egay. God bless you, Kuya Egay, sa iyong devotion. Ayan, maraming salamat po, Pastor Frank. At magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ano? So ang pagpapala ng Panginoon naway sumating lahat as we listen to His word, short devotion ngayong gabing ito. So isang familiar na istorya po ito sa atin, yung nakikita nyo dyan sa inyong screen. Isang kwento ng isang agila ay nagkaroon ng utak manok. Nagkataon na yung isang itlog ng agila na ninakaw sa pugad ng isang hunter, dinala niya ito sa farm, isinama doon sa mga manok, pinalimliman doon sa inahing manok, doon siya napisa, pinalaki, at doon nagkaisip itong eagle na ito. Ano? Kasama niya yung mga sisi, mga manok hanggang sa siya ay lumaki. Then nung malaki na siya, nakita siya ng isang hunter at sinasabi niya hindi ito manok kundi ito isang agila. Ang ginawa ng hunter, tinubos niya, binili niya yung agilang ito kasi naaawa siya dun sa agila na naggagawa ng isang aksyon ng mga bilang isang manok. Tinubos niya, binili niya itong agilang ito dun sa farm pero sa isang napakalaking halaga. No? Pero kahit gano'ng kalaki, dahil gusto niyang matulungan yung agila na may mahango dun sa pagkakaalipin sa kanya bilang isang manok, binili niya ito sa isang mahal na halaga. Inalagaan ito ng hunter, tinuro ang lumipad, in-encourage na ikaw ay isang agila, hindi ka isang manok. So dapat may confident ka na hindi ka matakot, pilitin mong makalipad, at ibuka mong yung pakpak. No? Alam niyo nangyari, natatakot ang agilang ito, hindi siya makalipad, ilang beses siyang inilagay sa ibabaw ng sanga, tapos pinalilipad siya at hindi siya makalipad, lagi siyang bumabagsak. Kawawang agila. Hindi na niya ma-enjoy ang pagiging isang agila dahil siya natatakot at meron siyang isang kaisipang manok. Kaya ang nangyari dito sa kwentong ito, isang agila na may utak manok or may isip manok. Tayo po mga Christian ay kagaya din ng isang agila sa kwento. Ninakaw din tayo ng kaaway,
no, doon sa purpose ng Panginoon para sa atin, nilason ang isip natin na iba ang pananaw natin, yung original purpose of creation na iba. Ginawa tayong utak manok ng kaaway. Nag-iisip tayo ayon sa kagustuhan niya, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pero ang Panginoong Hesus bumaba sa langit, ni-rescue tayo ng Panginoon, tinubos niya tayo ng kanyang dugo para gawing isang tunay na Kristiyano. Isang agilang Kristiyano na nagsosorhay na dapat lumipad. Pero minsan po mga kapatid, no, hindi po nating magawang makalipad kahit tayo napalaya na doon sa pagkakaalipin sa mga manok. Tinuturo sa atin ng Panginoon na tayo lumipad bilang isang malakas na agila. Pero hindi natin magawang lumipad. Natatakot tayong sumalubong sa malakas na hangin. Natatakot tayong lumipad kasi baka may dumating na bagyo at madali tayong madala at bigla tayong malaglag sa lupa. Bilang isang Kristiyano, minsan hindi natin ma-enjoy, hindi natin magawang mamuhay ayon sa kalooban at biyaya ng Panginoon kasi utak manok tayo at hindi isip Kristiyanong agila. And sometimes we felt helpless. Parang ang hirap-hirap gawin to soar up high, no? Nang walang pag-alaala. At ngayong gabi po, mga kapatid, pag-uusapan po natin ang mga encouragement ni Peter dito sa passage natin sa 2 Peter chapter 1, verses 10 to 11. Sinasabi, ini-encourage ni Peter ang mga early Christian to stand firm in faith, na tayo itinawag ng Diyos kagaya ng isang agila to soar up high, na hindi tayo dapat matakot sa kabila ng mga pagsubok na dumadating sa atin. Dapat tayong mga believers, hindi tayo basta natitinag, nananatili tayong matatag sa ating faith in spite of difficulties, na kahit malakas ang hangin, no, nasasalubong sa atin, kahit may mga paparating na bagyo, kaya nating pumaimbabaw sa ibabaw ng bagyo, sa gitna ng mga bagyo ng pagsubok ng buhay. At yan po yung pag-aaralan natin ngayong gabi nito. Pero bago tayo po magpatuloy, tayo po dumako muna sa isang panalangin. Let's come to the Lord in prayer. Sa aming Diyos na pinagmumulan po ng lahat ng biyaya, salamat po Panginoon sa lakas na nagmumula sa inyo. Kayo Lord ang pinanggagalingan, ang source ng lahat ng bagay para sa amin. At salamat Panginoon dahil kayo ay mabuting Diyos para sa amin at binahagi ninyo sa amin ang inyong katwiran, ang inyong kabanalan upang kami maging karapat-dapat na makinig ng inyong salita sa gabing ito. Dalangin namin o Diyos na kayo po ay inyong katagpuin sa mga pagkakataong ito. Gamitin po ninyo ang inyong lingkod na maging daloyan po ng inyong salita at ng inyong pagpapala upang anuman pong matutunghayan namin sa gabing ito, lubos pong maging kapakinabangan at makatulong po sa bawat isa sa amin. Lord, we just commit and entrust everything to you. Allow us to focus our mind, our heart sa inyong salita sa gabing ito. Pinupuri ka namin at sinasamba ito ang aming dalangin sa pangalan ni anak na si Jesus. Amen. Amen. Sa verse 1 na pag-uusapan natin ngayon mga kapatid, sinabi po ni Pedro, sa kanyang sulat, no, sa 2 Peter, actually 2 Peter yan, chapter 1, verse 10. Kaya nga mga kapatid, lalo ninyong pagsikapan na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. Kung gawin ninyo ang mga ito, hindi kayo madarapa. Para po kay Peter, ang spiritual stability ay hindi po isang automatic, no? Yung manindigan ka sa ating faith ay hindi po yan overnight na nagagawa lang. To soar up high cannot be made just an instance, no? Hindi po yan na shortcut. Dapat po, sinasabi dito ni Pedro na dapat po ay pagsikapan, mag-effort, dapat may disiplina tayo, may tiyaga tayo para maging matatag ang ating faith sa Panginoon. Sabi dito ni Peter sa verse natin, pagsikapan ninyo, make or extend every effort. Huwag tayong magiging kampante, sa halip pagsumikapan nating patatagin, pagsumikapan nating palaguin, pagtibayin, o ang pagkatawag sa atin, pagyamanin natin, no? Ang pagkapili sa atin ng Diyos bilang mananampalataya. Bakit kaya ito yung sinasuggest ni Pedro? Una, ang pagsumikapan na patatagin, ang pagkatawag sa atin ay hindi po parang mapatunayan lang natin na
meron tayong ganitong power para sa Panginoon. Kundi mapatunayan natin sa ibang tao na ang Diyos, no? Pag sumikapan natin na ang Diyos ay namumuhay sa atin at ang Diyos ay nasa atin. Gagawin natin ito to stand firm in our faith, to soar up high para sa karangalan ng Panginoong Diyos, sa pangalan ng Panginoong Diyos. Pangalawa, in-encourage ni Pablo ang kanyang mga readers na gawin na pagsumikapan na patatagin ang pagkatawag sa atin para di tayo madapa. No? Di tayo madulas kasi ang buhay po ay isang paglalakbay. Parang spiritual journey. No? Sa ating pong paglalakbay, pwede tayong madapa, madulas, malaglag sa ating paglipad. No? Kaya sinasabi ni Pablo dito na gawin niyo, pag sumikapan ninyong mapatatag ang inyong pananampalataya, pagkatawag sa inyo at pagkapili sa inyo para hindi kayo madapa. Alam natin na it is God initiative na bawat Kristiyano, mga kapatid, every believer were called and elected, no, to have faith to our Lord Jesus Christ. Dahil sa biyaya ng Panginoon, bawat isa po sa atin ay nagkaroon ng privilege na tawagin, bawat isa sa atin ay nagkaroon ng pagkakataon na piliin na maging mananampalataya ng Panginoong Hesus. At alam ni Pedro, mga kapatid, na pag tayo ay naging believers na, ang ating Christian journey will go through a lot of obstacle, trials, sufferings, difficulties along our way. Pag nakilala na natin ang Panginoon, it is not easy to soar up high and to stand firm, no, in faith. Alam ni Pedro yan. May mga instances sa ating paghakbang na minsan nadadapa sa mga trials. Pwede tayong madulas sa kasalanan ng mundo. Pwede tayong matisod sa panunukso ng kaaway. Sa paglipad natin ay pwede tayong matangay ng malakas na hangin o malaglag sa gitna ng malakas na bagyo ng pagsubok. Kaya sabi ni Pedro, make every effort, pagsikapan ninyo, no, palalimin ninyo, i-confirm ninyo, o panindigan natin at pahalagahan, pagyamanin, or paunlarin ang pagkatawag sa atin at pagpili sa atin ng Panginoong Diyos. Kasi pag ginawa natin yan, hindi tayo madarapa, no? Magiging matatag tayo pag nagsumikap tayo na mapatatag natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Magiging smooth ang ating hakbang sa paglalakbay at sa ating paglipad, sa ating spiritual journey. No? Kung tayo po mga believers po ay maging complacent, kung ang mga believers po masyadong relax sa pagkatawag sa bawat isa sa atin, maaari po tayo manghina. No? Kung di tayo mag-exert ng effort na patatagin ang pagkatawag sa atin, maaari tayong mahirapan sa mga lakbayin na ating dadaanan. Another thing, bakit natin dapat sikapin na patatagin ang pagkatawag sa atin? Sabi sa verse 11 ni Pablo, merong eternal reward na naghahantay sa atin sa kaharian ng Diyos. Hindi lang tayo basta papasok sa langit, mga kapatid, kundi pararangalan pa tayo ng Diyos sa mga ginawa natin para sa Kanya. God recognize all our effort, no, na ginawa natin para sa Kanya. Ngayon ang question, paano ba natin mapapagsumikapan ang pagkatawag sa atin ng Panginoon? Okay. Una, kailangan we must grow intentionally. Para mapatatag natin ang pagkatawag sa atin ng Panginoon, we must grow intentionally. Ang grow po ay parang feeding, no? Para tayo lumago, kailangan natin ng feeding. Feeding saan? Feeding of God's Word, feeding sa prayer, sa panalangin, at sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Dapat meron tayong devotion to God, worshiping God, at pinaprioritize natin ang Panginoon. Yan po ang unang-una nating gawin para mapatatag natin ang pagkatawag sa atin ng Panginoon, to grow intentionally. Ang isang halaman po, mga kapatid, ay hindi basta-basta lalagong mag-isa. Kung hindi ito aalagaan intentionally ng mga plantito-plantita, kung hindi ito paaarawan, hindi ito didiligin, hindi ito i-fertilize or i-sprayan ng insecticide, pag ito'y napabayaan at ito'y tinago lang sa isang sulok, hindi po ito lalago. Hindi po ito gaganda, hindi ito mamumunga
ng gusto nating bunga. Dahil kulang po sila sa araw pag napabayaan. Maaring kulang sila sa dilig, kulang sila sa fertilizer, at kulang po sila sa tunay na pag-aalaga. At ganun din po ang ating spiritual growth. No? Kung atin pong pahahayaan, hindi po tayo intentional sa ating spiritual growth, hindi po tayo lalago. Mahihirapan po tayo sa ating spiritual journey, sa mga pagsubok or trials ng buhay along our way. We cannot soar up high and stand firm in our faith kung kulang po tayo sa nutrients, ng spiritual nutrients. Kung poor po ang ating prayer life, kung bihira po tayo magbasa ng Bible, hindi tayo nag-a-attend ng mga small group, kundi natin napaprioritize na mag-attend ng worship, tapos wala tayong ministry, hindi tayo nakakapag-serve sa Panginoon, mga kapatid, mahihirapan po tayong mag-grow. Mahihirapan po tayong mamunga. No? Madali po tayong matatalo ng mga pagsubok. We cannot stand firm sa pagkatawag sa atin kung ganito po ang magiging attitude natin. Hindi po tayo makakalipad ng mataas. We cannot soar up high, no, sa ating spiritual journey. At sa ating pong paglagong spiritual, napaka-importante po na meron tayong spiritual discipline para po tayo mag-grow. What else? Paano pa natin pagsusumikapan na mapatatag ang pagkatawag sa atin? Number 2, dapat daw i-exercise natin yung God's power and God's promises. Ito po yung mga previous lesson natin na binalikan lamang po natin sa verse 3 and verse 4. No? Para daw po mapatatag ang pagkatawag sa atin ng Panginoon, sabi sa verse 3, His divine power has given us everything we need for a godly life. No, ibinigay sa atin ng Diyos ang lahat ng kailangan natin para sa isang makadiyos na buhay. God given us the power to live a godly life. Sa ating pong paghakbang, pwede tayong mapadulas, makagawa ng masama at magkasala. Sa ating pong paglipad, pwede tayong malaglag o matangay ng hangin. Pero kung gagamitin po natin, mga kapatid, i-exercise po natin ang ibinigay na power sa atin ng Diyos, we can live a godly life. Sabi ng ibang mga tao, mahirap yan, mahirap mabuhay talaga ng godly living. No? Hindi natin kayang mamuhay ng makadiyos na pamumuhay. Tama kayo. Kung sa sarili lamang natin, hindi natin magagawa yan kasi sa ating kapasidad, limitado ang ating capacity to do that. Hindi natin talagang magagawa to live a godly living kasi tao lang tayo. At totoo naman yan, ang tao ay marupok at may mga pagkakataon na minsan pwede tayong mahulog sa tukso, pwede tayong magkamali. And we cannot live a godly life. Pero alam nyo mga kapatid, kung gagamitin lamang natin ang power ng Panginoon, no, pwede tayong i-empower ng Holy Spirit. Ang power ni God ang tutulong sa atin sa paghakbang. Ang power ni God ang tutulong sa atin para tayo hindi magdapa, maging matatag sa ating makadiyos na pamumuhay at spiritual na paglalakbay. Ang power ni God ang magiging gabay natin at tutulong sa atin sa tuwina sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Paano sa tingin nyo yung mga disciples ng early Christian no, nakasurvive sa mga suffering, sa mga persecution? Paano nila lampasan ang mga challenging time nung panahon ng mga disciples at ang mga naunang Kristiyano sa atin? Alam niyo po bang ginawa nila? They rely on the power of the Holy Spirit. Not by their might, not by their power, but by God's power and Spirit. At ito po makikita natin sa Zechariah chapter 4, verse 6. Minsan sinasabi natin, hindi ko kayang hindi magalit sa Kanya eh. Hindi ko kayang alisin ang galit sa Kanya. Alam mo kapatid, kaya natin yan. Gagamitin mo lamang ang God's power of forgiveness. Minsan sinasabi natin, hindi ko kayang iwanan ng bisyo ko. Kaya natin yan. Use God's power to surrender your life and submission to His will. Minsan sinasabi natin, hindi ko maalis yung pride ko at kayabangan. Maalis natin yan kung gagamitin natin ang power ni God of humility. No? Mga kapatid, God gave us the power na kailangan natin para ma-secure, maging ligtas at payapa ang ating paglipad. Yun po ang kailangan natin to use God's power. What else? Paano pa natin i-exercise ang napagsumikapan ng pagpatatag, ang pagkatawag sa atin? Exercise God's promises. Sabi po sa verse 4,
No, bigyan niya tayo ng dakila at mahalagang pangako para tayo ay makaiwas sa kasamaan at makabahagi ng kanyang kabanalan. So meron siyang pangakong ibinigay sa atin. Pangako na makaiwas sa kasamaan at makabahagi sa kanyang kabanalan. Hindi lang power ang ibinigay sa atin, kundi isang pangako na makabahagi tayo sa kanyang kabanalan at katwiran. Mula nang tanggapin natin ang Panginoong Hesus, ibinigay na niya sa atin ang pangako na tayo ay makakaiwas, maaalis natin, mabubura natin ang ating mga kasamaan, no? At magiging matuwid tayo at magiging banal. Binigay sa atin ng Panginoon ng pangakong yan. Na sa ating pong paghakbang, sa ating paglipad mga kapatid, madapaman po tayo, magkasalaman po tayo, mahulog man po tayo, malaglag man tayo sa ating kasalanan, ang pangako ng Diyos ay ating panghawakan kasi ang pangakong yan ay hindi mawawala. God's promises will remain God's promises. Ginawa niya tayong matuwid sa kanyang paningin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Magkasala man tayo, pwede tayong humingi ng kapatawaran para tayo gawin niyang matuwid at tanggap-tanggap sa kanyang harapan. Hindi na po tayo dapat magbori na wala akong kakayanan. Hindi ko kaya mga bagay na yan. No? Hindi ko kaya mag-soar up high kagaya ng isang agila. Alam mo kapatid, we can soar up high kung gagamitin lamang natin ang kapangyarihan at pangako ng Panginoon. Huwag tayo magpapadala sa mga panglililang na kaaway na di natin yan kaya. Magagawa po natin yan sa tulong ng banal na Espiritu. The Holy Spirit will empower us. The Holy Spirit will guide us, remind us about God's power and promises given to us. Ang problema, hindi lang talaga natin ine-exercise. Hindi lang natin ginagamit, mga kapatid, ang pangako ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos, kaya hindi tayo makalipad ng mataas. Lagi tayong takot, lagi tayong nag-aalala, nag-worry to stand firm sa ating mga pananampalataya. So ano pa po? Paano pa po natin mapapagsumikapang mapatatag ang pagkatawag sa atin ng Panginoon? Practice Christian virtue. Sabi sa 5 verse to 7, idagdag sa ating pananampalataya ang mga virtue tulad ng kabutihan, kaalaman, pagpipigil, pagtsatsaga, kabanalan at pag-ibig. No? Ito daw ito sinasabi ni Pablo na idagdag natin sa ating pananampalataya ang mga Christian virtues. Meron na tayong power at pangako ng Panginoon na bigay sa atin. Then Peter wanted to add sa faith pa natin ang mga Christian virtues para tayo lalong maging matatag, para hindi tayo madapa, hindi tayo mapadulas, hindi tayo mahulog sa ating paglipad ng mataas sa ating spiritual journey. At ito po yung mga paalala sa atin, mga kapatid, no, ni Pedro na maging tulong sa atin kung paano natin pagsusumikapan na maging matatag sa ating pananampalataya. Pero may babala lang po si Pedro sa verse 9. Sinasabi niya sa verse 9 na, but whoever does not have them is nearsighted and blind. Ang sino mang hindi mag-grow, no? Hindi mag-exercise ng power, ng promises ng Panginoon, hindi mag-practice ng mga Christian values, magiging mistulang bulag. Makikita niya lang ang kapahamakan pag malapit na ito sa Kanya. Kaya mga kapatid, God provided us so many things in life para maging secure, maging maayos, maging matatag, maging stable ang ating paglipad sa pananampalataya. Pero bakit minsan kaya, no? Para tayong isang talunan. Minsan feeling natin parang bawat gawin natin, lagi tayong nagkakamali. Bawat gawin natin parang lagi tayong nadadapa, nadudulas, natutokso paminsan-minsan. Nag-iisip ng masama, nagkakasala. Nalalaglag tayo pag lumilipad tayo ng mataas. Nadadala tayo sa lakas ng hangin sa mga bigat na mga pagsubok sa atin. Siguro kasi there are times minsan nagiging complacent tayo. Hindi natin na-exercise ang mga tinuturo ng Panginoon. Hindi natin na-exercise ang kapangyarihan, ang pangako ng Panginoon na gamitin natin ito. Hindi tayo nag-e-effort, no? Hindi tayo nag-e-effort na mapatatag ang pagkatawag sa atin at pagkapili sa atin ng Panginoon. Maaring tamad tayo, siguro napaka-relax natin, wala tayong passion na mag-grow, wala tayong
na pagnanais na lumago bilang isang Kristiyano. At yan po yung karamihang problema why people ay hindi nagso-soar up high. Kung gusto po nating maging matatag sa faith natin, mga kapatid, kung gusto nating hindi tayo matisod at madulas, kung gusto natin maging smooth ang paglalakbay natin sa paglipad, wag po sana tayong manatiling. Mag-effort po tayo, tiyakin natin, panindigan natin, tayuan po natin, pahalagahan natin, pagyamanin natin ang pagkatawag at pagpili sa atin ng Panginoong Diyos. Alam po natin na ang ating Christian journey sometimes magulo, matigtig, madulas, at hindi madali. Yan po talaga ang Christian journey. Maraming obstacle, maraming pagsubok na dinadaanan along our way. Pero siguro mga kapatid, para malaman natin kung anong status natin, siguro it's about time to evaluate our spiritual growth. Tanungin po natin, ano bang status ng aking spiritual na pamumuhay? Kaya ko bang manindigan? Kaya ko bang mag-soar up high para sa Panginoon? Mga kapatid, i-evaluate natin ang ating sarili. Pinagsumikapan mo na ba, kapatid, na lumago tayo sa pananampalataya? Nag-effort na ba tayo talaga na lumago tayo sa pag-ibig ng Diyos at sa kapwa? Nakita po ba natin ang kabanalan ng pagiging matuwid at mga Christian values na practice na ba natin yan? Nagagamit po ba natin yung mga power and promises na ibinigay sa atin ng Panginoon? O naglalaan po ba tayo ng panahon? Napaprioritize ba natin yung ating prayer life, Bible study, worship, service sa Panginoon, ministry? Napaprioritize po ba natin ang mag-devotion sa Panginoon? No? Ano po ang ating masasabi, mga kapatid, sa ating spiritual standing? Matatag po ba tayo bilang isang believer? O tayo ba'y madalas na madulas, madalas na madapa sa tukso, at madalas na makagawa ng kasalanan at matisod sa kamunduhan? Mga kapatid, ang paglipad po ng mataas gaya ng isang agila ay isang pagpili. No? God bless us the resources we need. Binigay lahat ng Panginoon ng kanyang power, ang kanyang promises, at mga Christian values para tayo makalipad ng mataas, para tayo makalipad ng malakas sa ating paglalakbay at maabot natin ang pangako ng Diyos at ang kanyang eternal reward. Sa kwento po natin kanina, ang kawawang agila, hindi na niya ma-enjoy yung pagiging agila niya dahil natatakot po siya at wala po siyang confidence na gawin ang mga bagay bilang asang agila. Ayaw niyang mag-effort. Pero alam nyo, mga kapatid, sa kwento ko itutuloy natin, yung hunter na nagtubos dun sa agila ay matyaga at intentional na ini-encourage ang agila na lumipad. Kaya nasabi niya na magtiwala ka sa iyong kakayanan, mag-effort ka, pag sumikapan mong makalipad ka sa isa kang agila, hindi ka isang manok. Alam mo, until such time, dahil sa tiyaga ng hunter na ito, itong isang agilang ito na dating utak manok, nag-spread ang kanyang wings, nag-soar up high siya, at ngayon isa na siyang tunay na agila na lumilipad sa ibabaw ng ulap. Kahit may dumating na bagyo, nandun siya sa ibabaw ng bagyo, na-overcome niya ang mga obstacle at mga pagsubok ng kanyang buhay. Mula sa pagiging sisiw, mga kapatid, ang agila, nais ng Diyos na maging isang malakas tayong agila. No? Maging matatag, maging mataas tayo sa paglipad at magkaroon tayo ng confidence sa ating sarili bilang isang agilang Kristiyano. Mga kapatid, it is up to us. It is our choice kung mananatili pa rin po tayo isip manok, or it is our choice na mananatili pa rin tayo maging malakas, matikas, matatag na agilang Kristiyano. Mga kapatid, soar up high and stand firm in our faith. So isang mapagpalang paglagong Kristiyano po sa ating lahat at dumako po tayo, mga kapatid, sa panahon ng pananalangin na pangungunahan sa atin ni Pastor Frank Villanueva. God bless po sa ating lahat at magandang gabi po. Salamat ng marami, Kuya Egay, sa napakagandang mensaheng yun. Sa iba po natin mga kapatiran na siguro nagtaka kayo bakit nawala yung inyong mga signal kanina, ito po ay dahil sa
problema po sa internet. Actually po, last week po ay nirequest na namin na taasan yung ating internet connection, pero sabi nila pinakamataas na daw yung ating internet connection. PLDT po ito, no ho? Kaya sabi nila, i-check nila yung wires. Hindi ko alam kung ginawa na nila. So bukas po ay follow up namin yan. But anyway, please be patient with us sa ating recorded version. Mamaya-maya po ay darating sa inyo yan. Ngayon po ay dumako tayo sa prayer time natin. Of course, gagamitin natin yung acts muna, adoration, confession, thanksgiving, and then yung supplication natin, yung 5 fingers natin. So, nire-request ko po na mag-focus tayo muna rito dahil ang panalangin po ay hindi po pwedeng ura-urada o kaya ay multitasking kung hindi talaga magfo-focus tayo na nananalangin na dinadala natin yung mga panalangin sa ating Panginoon. Sumama po kayo sa ating panalangin at umupo tayo, ating iyuko ang ating mga ulo at ipikit natin ang ating mga mata sa ating pagdakila sa ating Panginoon. Our Heavenly Father, kami po ay dumudulog sa inyo ngayong gabi ito na nagdadakila sa inyo, to adore you, to glorify you, to thank you, Lord, sa mga maraming bagay na inyong ginawa sa aming mga buhay. Tulad po ng mensahe ngayong gabi ito, kayo, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng kaparaanan para kami po ay mag-grow sa Christian life natin. Bagkus, Panginoon, bigyan niyo po kami ng desire, bigyan niyo kami ng burning desire sa puso namin para kami po ay mag-grow. And we also thank you, Father, for the power and even the promises that you have given us para kami po ay magkaroon ng encouragement, magkaroon ng patuloy na motivation because the God who is more powerful or all-powerful is the one who has given us these powers and these promises. We also pray, Father, na tulungan niyo rin kami na ma-practice namin yung mga Christian virtues sa aming mga buhay. Hindi po ito automatic na nangyayari, pero sa aming patuloy na pagsuko sa inyo, sa aming patuloy na pagsunod sa inyo, ay nagde-develop sa aming mga buhay yung mga characters na inyong ipinakita rin naman sa amin. Lord, we would like to come to you this evening also to ask for your working in our hearts sa mga kasalanan na mga nagawa namin. Alam namin, Lord, na hindi kami perfect. Kami ay may mga nagagawang kamalian because of honest mistake. Yung iba kuminsan ay dahil sa kahinaan, yung iba ay dahil hindi namin sinasadya. But nevertheless, Lord, ano man ang reason doon, ano man ang excuse doon, hindi katanggap-tanggap sa inyo yon sapagkat kasalanan pa rin yon. Kaya ngayong gabi, Panginoon, ay nais namin lumapit sa inyo na humihingi ng kapatawaran at kayo po ang sumiyasat sa aming mga puso para sa aming paghingi at paghingi ng kalinisan galing sa inyo, Panginoon. Search our hearts and cleanse us and give us a new heart again, Lord. A heart that is burning to follow your will. Please pray and ask for the Lord's forgiveness para sa iyo. Salamat, Panginoon, sa inyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Sana po, Panginoon, ay hindi ulit-ulit, kung hindi unti-unting nawawala, unti-unting nababago, unti-unting nagiging maliit at konti ang kasalanan namin. Hopefully and prayerfully you would do that for us. Salamat din, Panginoon, sa inyong patuloy na pagbigay sa amin ng oportunidad para mag-grow sa Christian life namin. At ngayong gabing ito, Panginoon, we would like to come to Thee to pray for our 5 fingers. Unang-una, Panginoon, nais po namin ipanalangin ang mga nanghihina, ng mga kapatiran namin, may mga sakit, yung mga nag-struggle emotionally and even spiritually, at yung mga humingi ng prayer request para sa kalakasan at guidance sa amin. Lord, unang-unang nais po namin ipanalangin si Ate Yvette at saka si Ate Sherwill na sila po ay merong ubo, sipon at lagnat, and I pray, Father, na niyo po silang pagalingin. Hopefully, Lord, ay maging mabilis ang pag-heal nila at hindi na po makahawa ng iba pang tao. Salamat din, Lord, kay Ate B na papagaling na siya, na meron na po siyang gamot. We also pray, Lord, kay Kuya Aaron na last week ay hirap na hirap siya dahil siya po ay merong ubot, merong sipon, at pati rin ang inyong lingkod, Panginoon. Salamat sa inyong pagpapagaling sa amin. Lord, we even pray for the other
members of our church and mga kapatiran na mga may sakit, panag-ubot, sipon, at kayo po, Panginoon, na magpagaling sa kanila. Ibangon niyo sila, Panginoon, mula sa malig ng karamdaman. And we don't know who they are personally o kaya yung mga pangalan kung sino, pero siguro yung iba namin mga kapatiran, Panginoon, ay may mga kilala na kailangan ipanalangin. So please mention them by name. Kilala mga kapatiran natin na spiritually. Na, of course, yung mga yun ay ayaw natin i-mention ang pangalan nila, pero silently you could mention them before the Lord and you could ask for the Lord's intervention sa buhay nila. Please do that, my Lord. Thank you, Lord, sa inyong gagawin para sa mga taong binensyon namin ang pangalan sa inyo. Please heal them, please strengthen them, please allow them, Lord, to see your mighty hand work in their lives and in their bodies for healing. Pangalawa po ay nais natin ipanalangin, ito yung aking singsing, ipanalangin yung mga loved ones natin para sa kanilang salvation, provision, protection, guidance, at ganoon na rin yung peace and reconciliation. Alam po ninyo ay kahit na magkakadugo kayo pero kung minsan ay nagkakaroon ng problema. May narinig ako na isang financial seminar last Friday na inatinan ko ng hapon. Sabi niya ay blood is thicker than water, which is true. Pero there's something truer than that. Money is thicker than blood. Kung minsan doon nagkakagulo yung mga pamilya. So let's pray that people will be uh, uh, contented with what they have rather than be greedy of what they don't have. Let's even pray for our loved ones who are abroad. So, Lord, pakinggan po ninyo ang aming mga panalangin para sa mga mahal namin sa buhay. And we do pray, Father, that you would work in their lives and you would touch their lives, Lord, para po magkaroon ng changes. At ganoon na rin, Lord, pati sa aming mga buhay. Touch our lives also, Lord, para magkaroon ng changes sa amin. Mention the names of your loved ones before the Lord. Lord, we thank you so much for what you will do for our loved ones. Salamat din, Lord, na kami ay unti-unti ninyong binabago. At sana po, Panginoon, ay kami ang unang-una na magpapakita sa kanila ng tunay na pagbabago na galing sa inyo. Third item po natin ng prayer would be yung ating middle finger. Let's pray for wisdom and conviction for our government leaders. Ang alam ko po ay na-install na yung ibang mga leaders na na-elect itong May 12 at sana they would be able to do their best to make our country better again. Let's pray for honesty, justice, and fairness to replace corruption and greed. Na ito po yung ating ingrained sa ating culture, pero I think we would be able to change that. Nagawa nila sa Pasig, nagawa nila sa Quezon City, at nagawa nila sa Baguio, yung tatlong mga mayors na yun, at nagawa din sa Manila noong time ni Isko, at ngayon ay pwede namang gawin din ulit. Hopefully, maging mas malinis yung ating gobyerno. Let's pray for our economic situation. Tumaas po daw ang employment, pero yung taas ng employment ay hindi kaya naman i-sustain yung mga family members.
maraming trabaho pero yung kita doon, yung sweldo doon sa trabaho ay hindi sapat para magkaroon ng sustainability sa family. So, ikot lang ng ikot sa cycle of poverty. Let's pray for our economic situation. Let's pray for peace and order also. Salamat sa peaceful election at sana ay mas maging peaceful pa ang ating bansa. Let's also pray for the improvement of education and employment. Of course, yung plano ng Department of Education noon na sana yung mga nag-graduate ng grade 12 are able to work already. That did not happen, and that cannot happen sapagkat talagang kailangan ng maturity bago sila makapagtrabaho. So let's pray that the Department of Education would be able to change the system again so that people would be able to work properly and that they would be able to have the proper salaries para makasupply ng tama sa family nila. Let's pray for this. Please, samahan niyo ako. Lord, we would like to pray for our government. We would like to pray for our country na kayo po, Panginoon, ang mag-redeem nito at aming pinapanalangin, Panginoon, na kayo ang kumilos sa puso ng aming mga bagong government officials o yung mga dati na nakaupo sana, Panginoon, ay magkaroon ng willpower sa kanila to do what is right sapagkat nakita naman nila sa ibang mga syudad na kung saan ay naging maayos yung sistema nila. It just takes the willpower of the leader. And Lord, we pray that you would work use of our leaders. We pray that kami naman ng mga our citizens would follow and obey and support and keep on praying for our leaders. Aming pinapanalangin ni Panginoon, yung mga hanap buhay, yung trabaho ng mga kapatiran namin or karamihan sa mga Pilipino, Lord, may trabaho nga sila pero hindi kayang suplayan ng kanilang mga pangangailangan. And I pray, Father, that you would continuously uplift the economic condition of our country at pati na rin po sa pag-aaral ng mga bata, Lord. Humaba yung pag-aaral nila pero hindi naman naging qualified para magtrabaho. Yung ng mga families makatapos sa pag-aaral para makapagtrabaho at makatulong sa pamilya pero eventually hindi pa rin nangyari yon. And Lord, we do pray that you would intervene for our country. In Jesus' name we pray. Amen. Number 4 prayer request po natin ay yung ating index finger. Ito po ay sa ating manggagawa sa church at sa mga missionaries natin. Let's pray for God's working to make us fruitful, tayo mga Christians, at yung spiritual growth natin ay magkaroon ng intentional desire to deepen. And yung love and unity natin sa church ay ma-develop din ito imbis na magkagatan at mag-complain, ay let's help one another na lang. Let's pray for wisdom and strength for our pastors, elders, workers, volunteers, and missionaries. And of course, the gospel ministry, especially to the least reached and unreached people group. And of course, isama siguro natin yung first 3 mamaya, pero yung dito po sa wisdom and strength for our pastors, elders, workers, volunteers, and missionaries. Please join me sa prayer dito. Lord, we would like to lift up to you the people who are working with us, yung mga volunteers, and thank you, Lord, na maraming volunteers ngayon na unti-unting nadidevelop. And we pray, Father, that they would see your beautiful plan for their lives. Yung mga talents sila, yung mga skills sila ay nagagamit para sa inyo. We also pray, Lord, for our workers sa church. At yung elder namin, si Kuya Egay, may you bless him continuously, Lord. Si Pastor BJ, bigyan niyo siya, Panginoon, ng recovery mula sa kanyang pagod ng conference doon sa Palawan. And we also pray, Father, that you would bless him as he ministers to us on Sunday. We also would like to lift up to you, Lord, our missionaries, si Pastor BJ, tsaka si Ate Beng. May you use them mightily, Lord, sa Christian Bible Church at saka sa IGSL. We lift to you, Pastor AJ and Ate Fayo. May you bless them, Lord, and use them mightily in the lives of their students and their mentees doon sa Singapore Bible College and as they minister to other Asian students that they have, na sila po ay nag-handle ng mga malalaking churches. And I pray, Father, that you would use them mightily for that. We also pray for Bishno and Koma na missionary sila doon sa Nepal. May you use them, Lord, in order to bring your gospel of love
to people who are very hard to reach. Yung po yung age group. And we also pray for Mar and Mida Cabiles na sila po ay nagmi-minister sa M group. Lord, I pray that you would use them mightily as they train people who would be going to our Asian countries para mag-minister sa mga M group. And of course, Lord, we would like to pray also for Gideon's Internationals na sila po yung partner din namin na mag-share ng gospel sa ibang mga lugar dito sa Pilipinas at sa buong mundo. We also pray, Father, that you would bless the people who are serving you, Lord, in the educational department, yung CEF. Nawa, Panginoon, ay patuloy na naman sila makapag-train ng mga tao, ng mga volunteers na magturo sa mga public schools, Lord, ng education at values education. Thank you, Lord, for what you will do for this. And last but not the least, let's pray for our personal prayer items, prayer requests, at saka yung leading ng Panginoon at saka direction niya para sa iyong current season in life. Alam po ninyo, we need to obey and we need to follow the Lord. Para tayo ay magkaroon ng mas masayang buhay, mas ma-abundant life. And I pray that we would always seek the will of God for our lives. Hindi yung gusto natin o kaya yung plano natin, kung hindi yung plano ng Diyos. And I'd like to give you the privilege of praying for yourself. And let me pray for you also, Lord. We pray for our brothers and sisters who are with us ngayong gabing ito. Nawa, Panginoon, pakinggan niyo yung kanilang mga panalangin. They are with us because they know they want to grow. You know that they want to grow. And I pray, Father, that you would help them grow in their Christian lives para nang sa ganun, Panginoon, magamit yung isang buhay nila na simple para sa isang gawain na napakalaki. And I pray, Father, na inyo kong pakinggan yung personal prayer request ng bawat isa at yung commitment nila sa inyo, surrender nila sa inyo ng buhay nila. Again, Lord, we thank you sa inyong patuloy na ginagawa sa aming mga buhay. Thank you for even allowing us to have this midweek worship service or prayer worship service or devotion worship, whatever we want to call it, Lord. But the most important thing ay natuto kami sa inyong salita and we gathered together to pray for each and every one of us. Lord, we do pray na inyo pong pagpalain din ang mga kapatiran namin na kasama namin ngayong gabi. May you bless them mightily, Lord, and may they see your mighty hand work in their lives, and may they learn to surrender their lives and their will unto you, Lord, in order for them to enjoy their Christian lives. Thank you, Lord, for what you will do. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Samahan po natin muli yung mga Mulino Music Ministry sa kanilang chill out time in worshiping the Lord. At muli mga kapatid ay samahan niyo po kami muli na magpuri sa ating Panginoon. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave.
Take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light. Shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light. Shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and